nagbabago, kay buti ng Diyos, pangako niya'y totoo. Kay buti ng Diyos, buhay ay inalay. Kay buti ng Diyos, tinubos ako. Kay buti ng Diyos, Di siya nagbabago, kay buti ng Diyos, pangako niya'y totoo. kay buti ng Diyos, Buhay ay inalay, kay buti ng Diyos, tinubos ako. Ako'y aawi, ihahayag ang katapatan niya. Ako ay sasayaw at sasamba sa ngalan niya. Di magsasawang magbabad sa presensya niya. Wagas niyang pag-ibig ay naranasan ko. kay buti ng Diyos, Di siya nagbabago, kay buti ng Diyos, pangako niya'y totoo. kay buti ng Diyos, Buhay ay kay inalay, buti ng Diyos, tinubos ako. Kay buti ng Diyos, di siya nagbabago. Kay buti ng Diyos, pangako niya'y totoo. Kay buti ng Diyos, buhay ay inalay. Kay buti ng Diyos, tinubos ako. ako'y aawi, ihahayag ang katapatan niya. Ako ay sasayaw at sasamba sa ngalan niya. Di magsasawang magbabad sa presensya niya. Wagas niyang pag-ibig ay naranasan ko. Ang buhay ay napakaganda, punong-puno ng himala, sa piling ng Diyos natin na buhay. Pangarap at ligaya, pamilya at hinaharap, sa Kanya'y pagkatiwala ang lahat. Sama-samang ipahayag ang ating damdamin sa mga awit na patungkol sa bagong buhay. Buong pusong umawi at magpuri sa Panginoon. Ang buhay ay napakaganda, punong-puno ng himala, sa piling ng Diyos nating nabuhay. Pangarap at ligaya, pamilya at hinaharap, Sa Kanya'y pagkatiwala ang lahat. Sama-samang ipahayag ang ating damdamin sa mga awit na patungkol sa bagong buhay. Buong pusong umawi at magpuri sa Panginoon.
Salamat po. Purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, at magtuloy-tuloy na po tayo. At tayo po ay mag-aawitan. Pangungunahan tayo ng ating Pastora Maricel Robles. Hindi ko. Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Masaya po ba kayo? Amen. Bakit po? Dahil kasama natin ang ating Panginoon, kaya meron tayong dahilan para tayo magsaya. Amen? Kalimutan na ang problema dahil may solusyon na ang ating Panginoon. Tayo magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Purihin kayo, Panginoon. Isang mapagpalang umaga sa inyo, aming Diyos. Hallelujah! Good morning, Holy Spirit. Hallelujah! Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, dakilang Diyos. Hallelujah! Glory to your name, O Lord. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Hallelujah. Pamurit pagsamba ay para sa Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Pagpupurit pagsamba, tanging sa inyo lamang. Amen. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig nyo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpagisan pa, pagpupurit pagsamba. Pagpupurit pagsamba, tanging sa inyo lamang. Amen. Hallelujah. Magpakailanman, ang pag-ibig nyo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, minsan pa, pagpupurit pagsamba. Pagpupurit pagsamba, tanging sa inyo lamang. Amen. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig nyo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Kayo'y aming sasambahin. Hallelujah. Yes, Lord.
Purihin kayo, Panginoon. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Kagaya ng ating inawit, langit ang ating nadarama. Kasi langit ang pupuntahan natin. Kaya ngayon pa lamang nararamdaman na natin kung paano at kung gaano kasaya sa langit. Hallelujah! 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 Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, Banal na Espiritu. Hallelujah! 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 Purihin kayo, purihin kayo. Hallelujah! Muli nating awitan ang ating Diyos na nanggagaling sa ating mga puso. Hallelujah! Of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Minsan pa. Hallelujah. Yes, Lord. My soul.
Yakapin natin ang Panginoon. Sabihin natin sa Kanya ang lahat ng laman ng ating puso. Yes, Lord. Nothing will ever take your place, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I live to. Thank you, Holy Spirit. Life and offering, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. Hallelujah. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Lord, I live to worship you. Yes, Lord. Sabihin po natin ito sa Panginoon. Hallelujah. The only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Amen. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Sabihin po natin minsan pa sa Panginoon. Yes, Lord. I live to worship you, Lord. Hallelujah. My Jesus, nag-iisa po kayo sa puso ko, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be, yes, Lord, hallelujah. And
Hallelujah. 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 Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, Diyos. Oh, we worship you, Holy Spirit. We worship you, Holy Spirit. Salamat sa inyo, Panginoon. You are worthy to be praised, O Lord. Marapat kayo sa lahat ng papuri, sa lahat ng pagsamba, sapagkat kayo ang aming Diyos na nagmamahal sa amin. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa buhay na ito na nagagamit namin para magpuri, para sumamba sa inyo lamang, Panginoon. Hallelujah! 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 Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, banal na Espiritu. Purihin kayo, Panginoon. Dakilain kayo, Diyos. Hallelujah. 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 Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa Diyos na nagligtas sa amin. Salamat sa Diyos na tumubos sa aming mga kasalanan. Sa Diyos na nagbibigay ng buhay sa amin. Sa Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Sa Diyos na nagpapagaling. Sa Diyos na tumutugon sa aming pangangailangan. Hallelujah! Sa Diyos na nangako sa amin. Hallelujah! 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 Salamat sa inyo, Panginoon. Napakabuti niyo, Panginoon. Salamat sa inyo. Salamat, inuunawa niyo kami sa kabila ng mga pagkukulang, sa kabila ng mga kahinaan. Kayo ang Diyos na umuunawa. Napakabuti ninyo, Panginoon. Wala na kaming hahanapin pa kapag kami ay nasa piling ninyo, Panginoon. Maraming salamat sa inyo. Panginoon, magpapatuloy kami. Sapagat buhay ang Diyos na nangako sa amin. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Maraming salamat sa inyo, Panginoon, sa lahat ng kabutihan, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng biyaya, sa kalakasan, sa kagalingan, sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Salamat sa inyo, Panginoon. Purihin kayo, Diyos. Sa inyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, pagdakila, pagluwalhati ay tanging para lamang sa inyo. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoong Yesus.
Salamat po, banal na Espiritu. Purihin po kayo, purihin po kayo. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, makakaupo na po tayo. Sige po, at ihanda na natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso, at makikinig tayo ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ang ating pastor, Pastor Jose Robles. Palakpak po para sa Panginoon. Purihin ng Diyos ngayong umaga. Amen. Masaya po ba tayo'y nakapagpuri sa Panginoon? Talagang nakaka-bless po ang mga mensahe ng awit. Kahapon pa lang ng hapon, nung pinapractice nila ay sabi nga nung awit langit ang aking nadarama. Alam niyo po, pag narinig natin ang mga awit na makalangit, tayo po ay nabibigyan ng buhay at nabibigyan muli ng pag-asa ng Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, isang pinagpalang umaga sa inyong lahat, maging sa mga nanonood po ngayon dahil tayo po ay merong Facebook Live. Ito naman po ay ginagawa natin para sa karangalan ng Diyos. At naniniwala ako sa mga taong nakakapakinig at nakakarinig ay lubos na pinagpapala ng Panginoon. At alam po tayo man na naririto ay kanina pa pinagpala ng Panginoon. Sige nga po, bigyan nga natin ng masaganang pagpapala, palakpak ang Diyos na nagpala sa ating buhay. Purihin po ang Panginoon. Tunay na napakabilis ng panahon. Hindi ka mainip ay tapos na naman ang buwan ng Marso. Ang napakaganda po doon, kahit umuusad ang panahon, umuusad din ang ating pagpapatuloy para sa Panginoon. Yun po ang napakahalaga na dapat nating makita na yung ginagawa natin sa Panginoon ay napakamakabuluhan po ito. Sabi ko nga, ang pamumuhay dito sa daigdig ay hindi ka naman aabot na 100 taon. Kaya kung ikaw po ay naglilingkod ngayon sa Panginoon, lubusin mo na. Itodo na. Sapagat yun po ang gustong makita sa atin ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na naglilingkod ka, na ikaw ay malamig, malahininga. Ang nais ng Panginoon, lagi kang mainit na naglilingkod sa Panginoon. Sapagat napakahalagang ito po ay binibigyan natin ng panahon. Sapagat ang Diyos po ay malapit nang dumating. Bagamat wala siyang petsa, pero bakit ba kinakailangan tayo po ay laging nasa kahandaan? Para po tayo makasama sa langit. Kasi ang ginagawa po natin ito, yung mga bagay na makalangit. At gusto nang makita ng Panginoon na tayo po ay masigasig pa rin hanggang sa huli. Kung bakit nga, kung kailan malapit nang dumating ang Panginoon, nakakaramdam po tayo ng mahirap na pangyayari. Pero kahit meron kang nararamdaman na ganyang bagay, ang Diyos po naman ay gumagawa lagi sa ating buhay. Kaya napakasarap at napakaganda ng mensahe ng awit. Na-bless po ba kayo? Amen. Salamat sa mga music team na sila po ay nag-effort sa Panginoon at kahit po hindi natin yan pinasusweldo. Yan po ay on time na umaawit sa Panginoon. Kaya natutuwa po ako dahil malaki po ang naging improvement. Kasi noon po ay pag nagkagawain tayo ay nag-iintayan pa. Naku, wala pa yung yung drummers. Kasi yung drummers, yung pinakamatagal maligo. Tama po ba yun? Siguro nagbago na ngayon, kaya hindi na nalilate. Alam ko naman, lahat tayo po ay may mga weaknesses. Pero naman po ay kayang tulungan ka ng Diyos para ma-overcome mo po. Kaya napakasarap na tayo po ay sama-samang nagpupuri, umaawit, at alam ko po, maging sila man ay hinubog na ng panahon. Kasi matagal-tagal ko na po kayong mga kasama, hindi ba? Pagkat ang pagtataas ay hindi sa tao, kundi sa Diyos.
Kaya anumang bagay, pag tayo po ay nagkakaisa, may improvement na nangyayari. O, di ba? Kaya yung mga bagay na nandiyan, yan po ay, sabi ko nga noong nakaraang linggo, ay mga pagpapala ng Diyos yan. Wala tayong biniling drum set, may nagbigay. Wala tayong biniling keyboard, may nagbigay. Wala tayong biniling aircon, may nagbigay. Sino ang nagbigay? Unang-una, ang bigyan natin ng karangalan, ang Diyos talagang nagbigay. Kaya purihin po ang Panginoon at ngayong umagang ito ay alam ko tayo po ay kailangan makapakinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kung bakit nga ang demonyo pagka makikinig ka ng salita ng Diyos, lagi siya kumukontra sa iyo. Yung magbabasa ka, nakakontra agad, nakahadlang agad siya sa iyo. Binubuksan mo pa lang yung Bible at nakakailang talata ka pa lang ay nilalagyan ka na niya ng espiritu o masamang espiritu ng pampaantok. O, di ba? Alam ko naman na-experience natin yon. Pero kailangan labanan natin yon para tayo po ay magtagumpay. Amen. Kung kayo po ay mayroong mga banal na kasulatan, samahan niyo po ako sa Aklat ng Mga Awit, chapter 18, verse 2. Awit chapter 18 verse 2. Sabi po dito sa salin ng aking Biblia, si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita at sa ating po pagpapatuloy ay humingi tayo ng tulong sa Diyos para tayo po itulungan niya. Manaming Diyos na mabuti ngayong umaga, salamat sa buong sanlinggo na patuloy na kayo po ay gumabay, nag-ingat, hindi kayo nagkulang, tinugunan nyo ang aming pangangailangan. Lubos po ang aming pasasalamat sapagkat kami po ay pinagpala nyo sa mga araw ng mga nagdaan, Panginoon. At ngayong araw na ito, narito kami at nagpupuri, sumasamba, nagpapasalamat sa lahat ng ginawa nyo po sa amin. At muli sa amin po pakikinig, dalangin namin, O Diyos, na kayo po ang patuloy na manguna sa paggabay ng inyong banal na espiritu ay samahat bigyan kami ng karunungan upang ano pa man yung maipapahayag ngayong umaga ay lubos kaming tatanggap ng iba yung pagpapala na nagmumula sa inyo. Pagpalain niyo po, Diyos, ang kabuuan ng aming gagawing ito at muli maging bukas ang aming puso upang ang pagdaloy ng iyong presensya at ng iyong mga salita ay patuloy na magbibigay ng pagpapala sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos. Maingat naming ibinabalik sa inyo ang mga papuri at pasasalamat muli sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Purihin po ang Panginoon. Ngayong magang ito ay pamagatan natin ang ating mensahe, ang Diyos, ang lakas at kanlungan. Bagamat ang mga salitang ito po ay pamilyar na sa atin, ay mahalaga na ito po ay laging ipinaparinig sa atin ng Diyos. O, sinong magulang dito ang hindi nagpaparinig sa anak ng pag-umaga ay ano ang kanyang laging sinasabi? Lalo't nagtatrabaho o nag-aaral. O, bumangon ka na. Gumising ka na. O, ibig sabihin, laging nagpapaalala ka sa kanila para gawin nila yung dapat nilang gawin. Alam po tayo po ay ganun din. Ang naririnig nating mensahe ng salita ng Diyos ay laging nagpapaalala sa atin sapagkat kailangan natin ito. Sino sa inyo ang hindi kailangan ng salita ng Diyos? Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ngayon po, pag nag-share ka ng Word of God, pag wala kang pakain, ayaw makinig ang mga tao. O, di ba? Ang hinahanap agad nila ay yung meron silang pakinabang. O, di ba? Ngayon ay panahon ng pamimigay. Talagang dinudumog po dahil ano sasabihin ng mga tao, huwag mong palagpasin ang pagkakataon. Maging hindi mananampalataya at Kristiyano ay lahat po ay naghahangad nito. Alam po naman lahat tayo kailangan natin ng pagpapalang literal. Amen.
Pero naniniwala ako ang pagpapalang espiritual ay higit po ito kailangan sa ating buhay. Kaya nga ang isang tao, pag busog sa salita ng Diyos, anuman ang nangyayari sa kanyang buhay, meron siyang lakas na kayang magawa. Kaya ang salita ng Diyos, ito po ay hindi kawalan sa atin. Ito ay nagbibigay ng magandang pananaw kung ano ang iyong mararating. Kaya nga ang isang buhay ng tao, pag wala itong gumagabay na salita ng Diyos, wala po siyang direksyon. Pero nung tayo po ay nakapakinig ng salita ng Diyos at ito'y ating tinanggap sa ating buhay, ang buhay natin ngayon, meron na palang mararating. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Dahil ang mensahe po natin ay lakas at kanlungan, o yung kublihan. Alam niyo po ba, ang bansang China ay sila po ay nailagay din sa buong mundo na sila yung merong pinakamahabang pader. Sino na po ang nakarating doon? Wala pang nakakarating doon sa atin dito, hindi po ba? Sister Luz ba nakarating na? Butit ni umandar ang Rayuma Muron. Kapraso lang daw yung inakyat at kasi umaatake na yung ano niya. kaya siya po ay hindi na nagtangka. Kasi napakahaba po noon. Bagamat hindi ko alam yung eksakto, pero ito po ay napakarami raw mga tao ang nagbuwis ng buhay bago ito nagawa. Kasi mahabang panahon kung sino yung nagumpisa, sudlong-sudlong, na ipinagpapatuloy, ay makikita natin na ito ay naitayo. Kasi ito po ay nais nilang magawa dahil sila po ay sinasalakay ng mga kalaban. Dahil gusto silang sakupin. Pero ngayon ay tayo sinasakop. Hindi naman tayo makakapaglagay ng pader. Kasi puro tayo isla. Kaya sila po naglalagay ng ganong mga kanlungan upang sa ganoon ay ito yung maging proteksyon nila. At sa makikita nating pangyayari ay sabi ko nga kanina, marami daw nagbuwis ng buhay. Sabi ko nga, kung hindi mo man nakita at narating yon, pumunta ka na lang sa YouTube. Maintindihan mo at makikita mo kung gaano kaganda yung ginawa nila. Dahil yun ay gusto nilang maging sanggalang, gusto nilang kanlungan, sapagkat iyon ang proteksyong inaasahan nila. Kaya sa kalagayan ng ating buhay na ito ay pinapakita ko lang maraming mga pader na kinakailangang gawin dito sa lupa. Pero hindi nila naiintindihan na meron talagang higit na kanlungan. Walang iba kundi ang Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hindi lang kanlungan, lakas. Maging ang mga bagay na ginawa ng Diyos dito sa lupa ay nilagyan niya ng puwersa. Naniniwala ba kayo? Maging hayop nga ay alam naman natin kung sino ang hayop na malakas. Alam ba niyo kung anong hayop ang malakas? O baka isipin niyo kambing. Hindi, kalabaw, hindi po ba? Kasi yan ang ginawa ng Diyos para makatulong ng isang magsasaka. Isipin mo, ipag-aararo siya ng maghapon at pagdating ng hapon, ayaw na niya lumakad, nakukuha pa siyang hagupitin o paluin. Pero yung paman, meron pa rin siyang lakas na inilagay ang Diyos sa kanya. Ang mga bagay na kung di mo man maintindihan, ang Diyos ang nagbigay ng lakas diyan. Halimbawa, hangin. Ano ba ang puwersa ng hangin? May lakas yan. Kaya nga, pag ang mga bahay ay yari lang sa light materials, makikita natin na pag ito ay hinipan ng hangin, lalo't merong tornado o buhawing tinatawag, hurricane, o malakas na bagyo, hindi po ba makita natin yung lakas na puwersa niya ay talagang nakapipinsala dahil merong puwersang inilagay ang Diyos. Gayon din yung tubig. Yung tubig meron ding puwersa. Naniniwala ba kayo yung tubig ay kayang bumutas ng bato? Ganun po kalakas kasi nilagyan din ng Diyos ng puwersa, hangin at tubig.
pinagsama, at pag ito'y magkasama, iba ang lakas na makikita natin. Kaya nga meron pong mga binubutas na mga bagay sa pamamagitan ng tubig, ito po ay nangyayari. Hindi lang ngayon, ano pa, yung apoy. Ngayon, panahon ng Fire Prevention Month. Di ba, pagka ang puwersa ng apoy ay dumating, saglit lang tapos. Halimbawa, isang malagot, madawag na lugar. Ano ginagawa ng mga tao pag ito'y tuyo-tuyo na? Di ba? Kaya nga meron po yung mga grass fire at meron mga kabundukang nasusunog. Yung puwersa ng apoy ay pag dinaanan yung mga tuyong dahon, tuyong nakatanim, ano po ang nangyayari? Kaagad nalilinis. Bakit? Merong puwersang inilagay at merong lakas na inilagay ang Diyos doon sa mga ginawa niya. Kaya sa ating pong buhay, naniniwala ako, hindi ka mahina. Ikaw at ako ay binigyan ng Diyos ng lakas. Amen. Samahan niyo po ako sa aklat ng Isaiah chapter 40. Dito sa verse 27 hanggang 31. Basahin po natin ang sabi ng Diyos. Si Yahweh ang nagbibigay ng kalakasan. Sa 27, Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo? O hindi inalalayan sa kaapihang naranasan? Sa verse 28, hindi ba nyo nalalaman, di ba nyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Ang siyang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod. Ang Diyos pala ay walang pagkaubos ng lakas. Hindi kagaya mo na pag ikaw ay kabataan, malakas ka. Pero pag ikaw'y tumanda, hihina ka pala. Kaya ano sabi dito, di raw napapagod. Sa isipan niya ay walang makakaunawa. Ang sabi pa sa 29, ang mahihina at mga napapagod ay, ano sabi, kanyang pinapalakas. Kaya kung ang katabi mo ngayon ay mahina, maniwala ka, kanina pa siya pinalakas. Hindi makakatawa. Kanina nung dumating ka rito, parang mabigat yung pakiramdam mo, lulugo-lugo ka. Pero nung dumaloy na yung pagpapalakas ng Diyos, nagkaroon ka ng buhay at nagkaroon ka ng sigla. Ano pang sabi dito? Sa 30, kahit na ang mga kabataan daw ay mapapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang mga nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Alam niyo po, pag ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng lakas, makapagpapatuloy ka. Amen. Palakpakan nga natin ang Diyos na nagbibigay ng lakas sa atin. Ang kagandahan po nito ay kakaiba yung lakas, meron pang kapangyarihan. Isipin, pag binigyan ka ng lakas ng Panginoon, ay talagang yung pakiramdam mo ay sumisigla. Hindi ba nakakatuwa yung nagbibigay sa atin ng kalakasan? At ang sabi rito, yung doon nagbibigay ng kalakasan, hindi napapagod. Ibig sabihin, hindi siya nauubusan. O, di ba? Yung electricity, may power yan, merong lakas yan. Pero yan po, pwedeng maubos. O, di ba? Pero may puwersa yung lakas na ibinibigay. Kaya kung titingnan natin, ang Diyos ay iba. Pag siya'y nagbigay, talagang ang sabi doon ay para ka raw agila. Para ka raw agila. Ang sabi ito, lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Alam niyo po, ang talagang pinagmumulan ng kalakasan natin ay ang Diyos. Kailangan lang tayo kumonek sa Kanya. Bakit pa tayo kuminsan nanghihina? Baka hindi ka na nagpe-pray. Nagpe-pray ka pagkakakain lang. Buti pa nga pagkapagkain, naalala mo. Pero yung personal devotion mo sa Panginoon, mahalaga po yun. Alam mo, pag ang isang tao hindi mananalangin, hindi siya makakasurvive. Si Daniel ay lalamunin ng elepante.
Nag-isip kayo, hindi, Leon. Leon po yun. Di ba? Anong ginawa agad niya? 3 times a day siyang nag-pray. Kasi gusto niya makakuha ng pagpapalakas ng Diyos sa kanya. Kasi kung iisipin niya, tatapon ako sa mga leon. Kung tayo po ay meron lang tayong dadaan ng lugar na alam mo, merong malaking aso roon, parang yung isip mo agad naku, baka kaya pagdaan ko roon ay masalubong at makita ko siya. Anong mararamdaman natin? Sa kalagayan ng isang tao ay pwede kang manghina. Pero si Daniel, makikita natin dahil siya ay 3 beses na nagpe-pray sa Panginoon. Kaya ito po mga Kristiyano, tayo mga mananampalataya, pag di tayo nagpe-pray, hihina ka. Alam naman nyo, ano ba yung mga gamit natin? Pag hindi naka-switch yan sa nagpapalakas sa kanila, makikita natin, humihina. Sabihin mo sa iyong katabi, baka lobat ka na. I-charge mo yung buhay kay Lord. Kung saan natin kuminsan kinukonek. Huwag tayong mag-connect sa mundo. Tayo po yung mga anak na ng Diyos. Ang buhay na natin ay buhay galing sa Diyos. Ang isda ay alisin mo sa tubig, ano po ang mangyayari? Ibalik mo sa tubig. Hindi na binabalik sa tubig, nilalagay na sa kasirola. Sa kawali, piniprito na. Pero ano gusto ko pong i-point? Pag inilagay mo sa talagang bumubuhay sa Kanya, makikita natin siya po ay malakas at masigla. Kaya pagka tayo ay nagpe-pray, umaga pa lang ay nananalangin tayo, kahit maglipa na ang tukso at mga attempt ng kaaway sa iyo, ay hindi po yan nakaka-penetrate. Kasi yung covering ng Panginoon ay binibigay niya sa iyo. Kaya ano dapat natin gawin? Puspusan tayong manalangin. Puspusan tayong gumawa sa mga bagay na spiritual, kagaya ng pagsamba. Di ba? Ito po ay kailangan mo sapagkat alam ko naman ang mga trabaho nyo ay routine. Lalo yung mga nanay na talagang sagad-sagaran sa kanilang ginagawa. Laba rito, laba roon, palengke dito, luto dito, alaga, sundo ng anak. Hindi ba? Yung trabaho yan ay walang katapusan. Ang pakiramdam ko minsan ng iba ay para na akong nauupos. Pero naniniwala ako, pagka kayo nakakonect sa Diyos, halimbawa, kahit gabundok yung nilalaban, this is the day. Ito ang araw ng Panginoon. Meron kang siglat, may buhay kang natatanggap sa Kanya sapagkat ang layunin ng Diyos ay palakasin Kanya. Nais niyang makatulong sa iyo at iyon ang gusto ng Panginoon na ipakita sa mga Israelita na ang Diyos po ay matulungan po sila. Amen. Kaya purihin po ang Panginoon. Kaya dito napakabuti ng Panginoon. Kailangan lang kilalanin natin ang kanyang kapangyarihan, nakikita ng Diyos ang kalagayan ng mga tao. Pag kinikilala mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, hindi ka mahirapan. Di ba? Kaya nga po lahat tayo, kaya merong group chat ng ng messenger. Kaya nga yung pagpipray po ay napakahalaga to. Kuminsan parang iniisip mo, may mangyayari ba? Meron palang nangyayari. Kasi pag nananalangin ka sa Diyos, naniniwala ako ang Diyos sumasagot. Kaya yung isang kapatid natin, kumusta siya? Kumusta na? Pastor, natanggap na po ako sa trabaho. Bakit? Sumagot ang Diyos di ba? Kasi ang Diyos nakikinig sa iyo pag ikay tumatawag sa Kanya. Hindi ba? Pag taimtim ka, ikaw ay tutugunin ng Diyos. Kaya nga, anong pamagat ng mga tema ng mga anniversary? Christ is the answer. Amen. Kaya purihin ang Panginoon, napakabuti niya, kilalanin natin siya. Lagi po tayong magbabad sa panalangin. Hindi ko sinasabing huwag na kayong mag-Facebook o mag-YouTube. Kailangan po, yung time para sa Diyos, may time ka rin sa Kanya. Kasi kailangan po natin yon.
Kaya maraming mga Kristiyanong sa halip ay nakakapagpatuloy, ang naiisip ay puro mga negatibong bagay kasi hindi na siya nakakonek sa Diyos. Ibang lakas na ang nakukuha niya. Lakas na ng mundo. Kinakailangan ang makuha natin, lakas na nanggagaling sa Panginoon. Kasi napakahalagang bagay ito sa ating buhay. Gagaan ng lahat pagka may lakas na ibinigay sa iyo. Kaya nga, nung nabubuhay po ang ating General Superintendent, kung di ako binibigyan ng lakas ng Holy Spirit, hindi ko kayang tagalan to. Isipin mo, magmi-mission sa Norte, pag-uwi, may mga speaking engagement na. Tayo nga po, bigyan lang ng isang assignment ng gawain at nagkasunod-sunod, talagang tayo po nag-aalala. Halimbawa, in-assign ka ngayon, bukas ka na naman uli magsasalita. Anong nangyayari sa atin? Isipin, ano kayang magagawa ko nito? Pero pag ang Diyos pala'y kasama mo, mapakarami mong magagawa. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Libre pumalak. Kaya yun po yung gusto ng Panginoon sa ating buhay. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay nakikitang lulugo-lugo. Wala ka nang pera, lulugo-lugo ka pa. Hindi natutuwa ang Diyos yan. Kaya sabi nga ng isang narinig ko na nagsabi, wala daw siyang kapera-pera. Kinuha niyo yung maganda niyang damit. Umaten siya sa church. Wala siyang maraming pera. Sinuot niya yung maganda niyang damit. Talagang humarap siya. Yung pong ginagawa natin yan ay makakatulong sa ating buhay pag nakita ng Diyos na yung ginagawa mo ngayon ay mabuti para sa Kanya. Hindi ka ba i-bless ng Panginoon? Sinong mga tao dito sa Biblia ang hindi binless ng Panginoon? Si Ana nga, lumuha ng buong pait. Ibig sabihin, yung pagluha niya ay dahil may kailangan siya sa Diyos, naniwala siya sa Diyos, hindi siya binigo ng Panginoon. Kaya kung meron man tayong gagawin sa Panginoon, kagaya ng pagsamba natin dito, na tayo po ay haharap sa Kanya, gawin na natin ang pinakamabuti. Diba? Sapagat yun po ang gusto ng Panginoon. Sapagat nakikita ang kalagayan nating lahat. Amen. Kaya ang Diyos po natin ay hindi Diyos na nagpapahina. Nagpapahina ay problema. Hindi ba? Kung minsan, pinapahintulutan ng Diyos na mangyari yun para lumapit ka sa nagpapalakas sa iyo. Amen. Lumapit ka lagi sa nagpapalakas sa iyo. Kaya napakahalagang bagay po na ginagawa natin kung anong pinapagawa ng Diyos. At ang sabi dito sa pangalawa, ang Diyos ang matibay na kanlungan. Kanina nga nabanggit natin yung pader ng China. Yun po ay literal lang. Pero ang matibay na kanlungan ay walang iba kundi ang Diyos. Sabi sa Kawikaan chapter 30 verse 5. Basa po tayo ng talata. Ang sabi dito, Kawikaan chapter 30 verse 5. Okay, nakita niyo na po ba? 30 verse 5. Ang lahat ng salita ng Diyos ay may mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Sino po ang pinagkakanlungan natin ngayon? Word of God. Huwag kang manganlong sa sinasabi-sabi ng mga tao. Pag ikaw ay nanganganlong sa salita ng Diyos, nakakasigurado ka sa iyong kinakanlungan. Kaya yun ang binabanggit dito. Ang lahat doon ng salita ng Diyos ay mapapanaligan. Lahat po ng mga nakasulat dito ay bagamat kung titingnan mo ay ba't ganun yung istorya. Ito po ay related sa buhay ng tao. Merong mga aral na kaya nasulat ito po ay kailangan huwag nating gayahin. Meron naman na nasulat yung kasaysayang yon, kailangan gayahin mo yon. Kasi yung mga salita niya ay makakatulong sa ating buhay. At alam ko, nung dumating ang Word of God o ang salita ng Diyos sa ating buhay, nakatulong po ito. Kung minsan nga dumating yung chismoso, akala mo makakatulong sa iyo.
Ayun pala, hindi naman maganda yung dala niya. Kaya nakakalungkot po yung mga nagbabalita na anong sabi? Katotohanan nagpapalaya sa bayan. Ang salita lang ng Diyos ang magpapalaya sa bayan. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Dahil ang mundong ito'y pinadumi ng kaaway. Maging ang mga taong hiwalay at wala kay Kristo, ang buhay nila ay talagang namumuhay sa kasamaan. At kung titingnan natin sa panahon ngayon ay matindi na kasamaan, matindi pa rin ang kahirapan. Amen po ba? Kung nababanggit ng mga matatanda yung pagkukumpara, noon mura ang bilihin, ngayon nuknukan ng mahal. O, di ba? Halos isang araw mong pagtatrabahuhan, kuminsan kulang pa doon sa gusto mong masarap na pagkain. O, di ba? Kaya ngayon pag meron kang panauhin magtiis kayo sa itlog. Yan ang mura. Dahil wala kang maiaahin sa kanila, di ba? Kasi sa kamahalan ng bilihin, hindi po ba napakahirap? Lalo yung mga nanay na sapat lang yung budget ay talagang pinagkakasya at talagang ito ay minamanage siyang mabuti. Pinamamahalaan niya, talagang gusto niyang ito ay makasurvive sa linggo. Ngayon kuminsan, pare ka tayo makasurvive, yung almusal natin gawin ng tanghalian. Inya Diyos pa, hapunan na, naka-isang meal na lang sa isang araw. Pero natutuwa ako sa Panginoon, siguro wala pa naman sa inyo nga sumasala sa isang araw, tayo ay pare-pareho pinapakain ng Diyos na napakabuti sa atin. Kaya pahalaga natin ang Diyos sa ating buhay. Magamat tayo po ay maraming sinasabi, kasi kaya nangyayari po yan ang tao rin ang gumagawa ng kasamaan. Nadadamay tayo, hindi ba? Dapat tayo po kasama sa pakinabang ang nangyayari, ilang tao lang ang nananagana. O, di ba? Ilang tao lang nananagana. Naniniwala ba kayo ang bansang Pilipinas ay pinayaman niya ng Diyos? Kaya nga lang, pag kinontrol ng tao, ang kayamanan ng bansa ay hindi na papakinabangan ng maraming tao. Ilan lang. Kasi silang nangangasiwa Kaya ngayon po, kung magbabasa ka ng mga message, ay talagang puro hinanakit. Wala ka nang mapili kung sino talaga ilalagay mo. Kasi yung mga nauna sa ating na nailagay ay ang lagi sinasabi, pagbabago, pagpapaganda, pagpapaunlad. Ang problema po ay para baligtad. Pero kuminsan nata-challenge din tayo kahit mayroong mga ganyan ay naniniwala ko ang Diyos ay kaya pinapakita sa atin para tayo mag-pray. Hindi sumbatan sila. Pag-pray natin sila na sila baguhin din ng Diyos na sa kalagayan ng kanilang buhay ay umayos po sila at sila man ay makakilala na mayroong tunay na Diyos na tagapagligtas. Kaya sa ating pong buhay, ang Diyos po ang tunay na kanlungan ng ating buhay. Kaya nga, sabi ng Kawikaan, 18:10, lipat lang po tayo. Sabi ng Kawikaan chapter 18 verse 10, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Anong sabi dito? Ang pangalan ni Yahweh. Ngayon po ay, ito pong Yahweh kasi Hebreo word to ngayon ang pangalang ibinigay sa atin ay walang iba kundi si Jesus. Kaya pag si Jesus ang kanlungan natin, kahit ang demonyo bumangga sa iyo, giba siya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya pag sa Kanya tayo nanganganlong, ay nakikita natin ang kalagayan ng ating buhay. Secure tayo sa Kanya. Kasi yung pinagkakalungan mo ay subok na. Kilala na ang pangalan at talagang ang Kanyang ginawa ay kamangha-mangha at wala siyang ginawang pangit. Lahat ng ginawa niya sa mga tao ay para sa ikabubuti nating lahat.
O ano bang ginawa ng Diyos na hindi kabubuti natin sa ating lahat? Pag naiinitan ng tao, ang gagawin ng Diyos, palamigin ko nga. Di ba? Mga nakaraang araw, init na init kayo. Biglang guminaw. Ba, magpapasko na naman. Marami na namang mamamasko. Lumamig kasi. Hindi ba, isang araw, umuwi ako, mag-aalas 9, talagang nagiginaw ako. Kaya ang Diyos ay ibang gumawa ng timpla. Kuminsan tayo, gumagawa ng masamang timpla sa buhay natin. Kuminsan, iiral pa rin natin. Hindi ka naman dapat malungkot Ang binubulay mo, yung kalungkutan mo. Ang naisip mo, dami kong pera. Ba't ngayon wala akong pera? Iniisip mo, dati noon, dami kaming ang ganda ng mga bagay. Bakit naubos lahat? Ang gawin po natin, kalungan ng Diyos, naniniwala ako, puproteksyonan Kanya. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya napakabuti ng Diyos. Sabi pa ng awit, lipat tayo. 91. Amen. Excited pa po ba kayo na makapakinig ng salita ng Diyos? Sabi ng awit 91 verse 1 to 13. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at mananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Verse 2. Ang makapagsasabi kay Yahweh, mugat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Kasi sa buhay ni David, hindi pa pwedeng magtiwala siya sa kanyang sarili. Kailangan niya ang Diyos. Mag-isa buhay po natin, hindi mo pwedeng ipagmalaki ang mga bagay na nasa sa iyo. At alam ko, kaya lang naman napunta sa iyo yan ay pinagkatiwalaan ka. Kaya kung pinagkatiwalaan ka, pamahalaan mo, sinupin mo. Kaya nga tayo, pag binigyan ng isang bagay, maaari ay tumagal ang pakinabang to. Di ba? Halimbawa, binigyan kayo ng kaya nasasabi ko doon sa anak ko binigyan ka ako kayo ng bisikleta, hindi man yan yung nahihilamusan ng langis. Naliligo na sa kalawang. Ang gusto, sakay lang. Pagkasakay, tambak na. Hindi ba, ibang ganun parang lang pagpapahalaga doon sa bagay na binigay sa kanila. Sila na po in-example ko para kung magalit man sila sa akin, wala silang magagawa. Pahalagahan ka ako nyo, yung binigay sa inyo. O ako, binigyan ni Sister Seni nung nabubuhay ng bisikleta. Pastor, pag hindi mo kinuha, bebenta ko na yan. Alam mo naman si Sister Seni, pag hindi mo kinuha, talaga binebenta. Kaya nga nung nagpagawa yan ng bahay, lahat ay pinamigay. Nung sila na lumipat, si Mia, kakamot-kamot. Kami ngayon ang wala. Wala kaming kawali, wala. Si Brother Raymart, ganun diwan daw ang estilo. Pamigay lahat. Kaya nung gagamit siya, wala siyang mabunot ngayon. Ang nangyari ay ibinigay sa akin yung bisikleta. Hindi ko naman din nagagamit kasi ako naman po kasi hindi makapagbisikleta at pagkagantong matabay para ka mabubuwal. Hinabutan ng bato sa taguan. Yung manugang ko ay biglang dumating. Naalala ko siya, meron ka akong bisikleta rito, kunin mo, gamitin mo. Nung ibigay ko naman sa kanya, matagal din niyang nagamit. Nakapunta pa nga hanggang dito, nagbisikleta. Isipin mo yun. Malakas po ang loob ng manugang ko ngayon. Kahit saan doon siya mapunta, okay lang. Bakit? Nung napunta sa kanya, ay talagang sininop niya. Ngayon na, napabayaan din kasi nasakay din sa tricycle. Nagkaroon din ng motor. Kaya makita, anong gusto ko yung point? Pag tayo'y binigyan ng isang bagay, kinakailangan pagmalasakitan mo, pagpahalagaan mo, sapagkat iyan ay nirigalo sa iyo ng Diyos. Amen. Palakpakan niya natin ang Panginoon. Kaya huwag kang pabaya. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, tayo po ay maging masinop sa lahat ng bagay. Kaya nga sinasabi ko sa mga kasamahan ko, nilagay tayo ng Panginoon dito. Pinagkatiwalaan na tayo ng church. Ako po, sa totoo lang, pagka wala na kayo dyan at may pagkakataon ako, pag ako po'y nagpunas dyan, hindi isang beses lang,
dinodoble ko. Pero yung iba po, babasain lang, pagkabasa, pupunas-punasan ganoon. Sasabihin, ay ka, napunas na, pero sa Latin mo, may alikabok pa. Hindi po ganoon ang paggawa sa Panginoon. Gawin mo yung pinakamabuti at gagawin ng Diyos ang pinakamabuti sa iyo. Di ba? Concern ka sa lahat ng bagay kasi pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. Ang dala natin ay hindi pangalan ng tao, pangalan ng Diyos. Hindi po ba? Kaya purihin po ang Panginoon. Papasalamat tayo at yung mga bagay na nandiyan, nananatili pa. Isipin mo, yung aircon natin, kahit sasabihin ng iba, malakas daw sa kuryente. Talaga namang malakas sa kuryente pag hindi inverter. Pero titingnan natin hanggang ngayon buo pa. Bakit? Ibinigyan din ng Diyos ng buhay eh. Para sa ganoon, ito matagal nating pakinabangan. Di ba? Bakit? Concerned po tayo. Totoo nga ako, yung mga kabataan siguro, yung dalawang anak ko, nagre-reklamo na, labas-masok yung lamesa. Kaya nung nakabili ng Lifetime, palakpakan sila. Kasi gigilid mo lang yan. Amen, palakpakan nga natin ang Panginoon. Ang problema, wala namang makakapag-donate. Hindi po ika namin kaya yung 6,000 ang mahigit ang isa noon. Yung lamesa. Kaya pagka kayo may Lifetime na lamesa, huwag niyo ilalagay sa labas. Baka bit-bitin, ikarga. Mabilis pa lang ibente na 1,000. Bibili na agad. 3,500. Sorry. 3,500 pala. Hindi. Kaya makita po natin, ano mang bagay na ginawa ng Panginoon, pag pinagpapahalagahan mo, ang Diyos natutuwa sa iyo. Amen. Kaya hindi tayo nanganganlong sa bagay na mahina. Nanganganlong tayo sa sigurado at alam nating tayo po ay hindi mapapahamak. Kaya purihin po ang Panginoon na siya raw yung ating kanlungan sa kalagayan ng ating buhay. Dito sinasabi pa sa talatang 91, anong sabi dito? Sa panganib 3 at bitag, ikay kanyang inililigtas at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban ka niya ng malilim na kanyang malapad na pakpak at ang kalinga niya palagi kang nakatitiyak, iingatan niya at ipagsasanggalang sapagkat siya'y matapat. Lulukuban ka raw. Sino nakakakita ng isang inahing manok? Ano ang ginagawa ng inahing manok pagka yung kanyang mga sisiw ay umuulan? Nagtatago po yun. Halimbawa, kung 10 yung kanyang napisang sisiw, hindi mo kasi lumabas sa manok yun sa itlog ang lumabas. Hindi mismong sisiw yung lumabas. Kaya sila po, pagka sila ay nagtatago, nakakulubong yung pakpak ng manok. Kasi yun ang kanlungan ng mga sisiw Lalo na nga pag umuulan, hindi ba pag sila ay nandoon sa ilalim ng pakpak ng kanilang inahing manok, nakakaramdam tayo ng init. Naniniwala ako pag tayo nasa pakpak ng presensya ng Diyos, iinit ka. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi nakakanlong ka sa Kanya. Ang nangyari po sa buhay ng isang tao, pag balot ng problema, lumalamig siya. Kasi ang bumabalot sa kanya, hindi yung pakpak, ang bumabalot sa kanya yung problema sa buhay niya. Hindi po makapagpapainit sa iyon. Kaya ano ang makikita natin doon sa mga sisiw? Pagkatapos ng matinding ulan, lalabas sila. Hindi siya basa. Bakit? Pinoproteksyonan sila ng Diyos. Amen. Kaya tayo po, alam ko, nasa pag-iingat tayo ng Panginoon. Yun ang sinasabi dito sa kanyang talata na kung sabi pa rito ay sa verse 5, pagsabit ng gabi at gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gawing biglang paglusob ng mga kaaway, ni ano pamang darating na salot, pagkagat ng dilim, sa pagpusa, wala kang takot sa araw man dumating. Wala kang dapat ikabahala. Verse 7, kahit na mabuwal sa iyong harapan ang iyong 1,000 tao, ang iyong paligid na bilang mga patay, maging 10,000, di ka matatakot at nakatitiyak mong di ka maaano. Pagka ang Diyos ang kanlungan mo, hindi ka maaano.
Kaya nga ang isang anak na siya po ay takot na takot. Halimbawa, may aso dyan. Matapang naman ni nanay. Ang sasabi nanay, huwag kang matakot. Ang gagawin ng nanay doon sa anak, lalo't ito ay pwede pang kargahin. Hindi ko naman sasabihin, pag matanda, nakakargahin nyo. Hindi ba kakargahin? Ano ang pakiramdam ng isang batang nandoon na sa piling ni inay? Wala na siyang takot. Kasi meron siyang proteksyong ibinigay sa kanya. Kaya hindi natin nakikita yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ang Diyos po ay patuloy na ginagawa ito sa ating lahat. Ano pang sabi dito sa verse 9? Sapagkat si Yahweh ang iyong ginagawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Naniwala tayo ang mag-iingat sa atin ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi ang sarili mo. Kaya nga tayo, kailangan bago umalis, nag-pray. Panginoon, ingatan niyo po kami, samahan niyo po kami. Ang covering ng Panginoon, dahil nanganlong ka sa Kanya, puproteksyonan ka na ng Panginoon. Kaya napakabuti po ng Diyos. Siya raw ang mag-iingat sa atin. Ang sabi pa rito sa verse 10, di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Naniwala po ba kayo na ang Diyos po ay tumutugon? Kung kuminsan nakakaranas talaga tayo ng kakapusan, pero hindi lagi iyon. Mas maraming pagpapala ang dumadating pag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Kung titingnan mo ay wala nang laman ang palabigasan. Nakita mo lang walang laman, pero hindi mo nakita yung magbibigay ng laman. Di ba? Kaya sabi pa rito sa verse 11, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, saan man dako maparoon, tiyak kang iingatan. Kahit saan daw tayo makarating, ang pag-iingat ng Diyos ay laging sumasa iyo. Saan pa tayo mangangalong? Huwag kang mangalong sa problema, mangalong ka sa Diyos na alam mong sigurado ka. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, ang Diyos ang saklolo sa panahon ng kagipitan. Ang Diyos, ang sabi dito sa Awit 91 verse 14, lipat lang tayo. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Sa verse 15, kapag sila'y tumawag, lagi handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may problema ay sasaklolohan, aking ililigtas, ang bawat isa ay pararangalan. Kung tumatawag ka raw sa Diyos, ano sabi ito sa kanyang salita? Ikaw at ako ay sasaklolohan ng Diyos. Ang saklolo po ng Panginoon ay hindi isa lang ang pwedeng makinabang. Naniniwala ko, tayong lahat na narito at maging mga nanonood at sino po mga tao, kayang saklolohan ng Diyos. Alam ko, maraming labanan na nangyari at kasaysayan sa Biblia. Sino ba ang sumaklolo sa kanila? Ang Diyos. Ang mga Israelitang hinahabol na talaga at wala na silang makikita dadaanan. Bundok na, dagat na. Dahil ang Diyos ay mayroong word sa kanila at mayroong leader na nagpapahayag na ganito ang pinasasabi ng Diyos. Ano ang sabi? Huwag kayong matakot. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Tingnan na lamang ninyo ang gagawing pagliligtas ng Panginoon sa inyo. Ang Diyos po ang kanya sinasabi, wala namang mintis. Siguradong sigurado. At naranasan niyo ng mga Israelita. Bakit ang saklolo ng Panginoon na iba, hindi mabagal, mabilis. In every minute o second, dumating ang saklolo ng Diyos. Ano kaya ang sabi ng Diyos kay Moses? Bakit ka nag-aalala? Palakarin mo ang mga Israelita. Ano ang hawak mo? Tungkod. Sabi ni Moses, tungkod po. Sige, iunat mo na sa dagat. Ang dagat ay nahati.
at ang mga Israelita ay malayang nakatawid. Kaya nga nakompose yung awit na God will make a way. Gumawa ang Diyos ng daan sa buhay nila. Amen. Kaya ngayong umagang ito, sino pa ba sasaklolo sa iyo? Hindi kilalang tao, hindi mayaman sa mundo. Ang tunay na sasaklolo sa ating lahat ay walang iba kundi ang Diyos na talagang ang saklolo niya ay hindi bumibigo sa ating lahat. Kaya purihin po ang Panginoon, napakabuti niya sa ating buhay. Nakikinig po ba ang Diyos sa atin? Kaya napakabuti ng Panginoon sa kagipitan ang Diyos. Hindi lang saklolo, tagapagtanggol. Isipin mo, inaapi ka. Sa Biblia, makita natin, dami mga taong inaapi. Pero sila po ay pinagtanggol ng Diyos. Diba? Si Joseph ay pinrame up na siya raw ay gagahasain yung ano. Yun ang sabi ng babae. Pagsasamantalahan daw siya, sabi ng asawa ni Putipar, baligtad eh. Samantalang yung babae magsasamantala. Paano eh? Gwapong-gwapo si Joseph. Matipuno. Baka si Putipar, kagaya kong malakit yan. Kaya hindi na ma-attempt. Kaya doon attempt ngayon kay Joseph. Kaya nung gustong makuha ang kalagayan ni Joseph ay gumawa ng paraan, hinablot, nakuha. Yung kanya raw tunika, yung damit. At yun ang naging ebidensya na ang sabi ng asawa ni Putipar, ang binigay mo sa ating, ang dinala rito sa ating kasambahay ay gusto kong pagsamantalahan. Ay mahusay umarte. Kaya akala nyo ngayon lang maraming mahusay umarte, nung araw marami pa rin mahusay umarte. Kaya nangyari? Nakumbinsi agad itong si Mr. Putipar. Kaya nangyari? Dumating ang kaapihang matindi sa kanyang buhay hanggang sa siya po ay talagang mahirap ang nangyari. Pero ang Diyos, pinagtanggol pa rin siya. Kaya tayo po sa ating buhay, kung minsan nakala mo talo ka na, pero pag meron Diyos na sasaklolo at meron kang kakampi, hindi ka matatalo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Tagapagtanggol. Sabi pa nga ng awit 121 verse 1 to 8. Anong sabi dito? Awit 121 verse 1 to 8. Doon sa mga burol ako'y nakatingin. Saklolo sa akin, saan manggagaling? Ang hangad ko'y tulong kay Yahweh na nagmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ipinapahayag niya hindi sa tao manggagaling, sa Diyos talaga manggagaling ang saklolo, tulong. Sabi pa sa verse 3, di niya ako hayaang mabuwal, siya'y di natutulog, ako'y babantayan. Sino rito hindi binabantayan ng Diyos? Kaya ikaw naman, kung binabantayan ka ng Diyos, kailangan maging karapat-dapat po tayo sa Kanya. Hindi kung ano-ano mga pinagagawa mo. Hindi ba? Hindi ka makakalusot sa mata ng Panginoon. Sa mata ng tao, pwede mong pagtaguan, pero sa mata ng Diyos, tayo po ay Kanyang binabantayan. Ang sabi pa sa 4, ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog, palaging gising. Kaya purihin po ang Panginoon. Yung ating saklolo, yung ating tutulong sa panahon ng kagipitan, hindi pala natutulog. Kaya kitang-kita ng Diyos yung iyong mga pag-iyak. Yan yung nga gusto ng Panginoon, yung umiyak ka para lumapit ka sa Kanya. Merong mga taong mga matitigas, kahit meron ng naranasan kagipitan, nagmamalaki pa. Ang iniisip niya yung gusto niyang mangyari, yung kakayanan niya ang masunod. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos at mangyari sa ating buhay. At makikita natin ang Diyos ay gagawa sa iyo. Kaya purihin ang Panginoon ngayong umagang ito. Ang Diyos ang lakas at kanlungan natin. Walang matatalo. Ngayong umagang ito, hindi ka natalunan. Tagumpay ka na. Dahil dumating ang iyong saklolo, dumating ang tulong, at ginawa ito ng Diyos. Kaya kung ano man yung problema mo, tapos na. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Isang talata na lang, tayo po yung aawit na sa Panginoon. Sabi sa awit chapter 46, awit chapter 46 verse 1.
Ano sabi? Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y may anigman. Kahit ang dagat, ang bundok ay matangay, kahit na magngalit, iyaong karagatan, ang mga burol ay mayanig at magimbal. Sino ang lakas natin? Ang Diyos. Sino ang saklolo? Sino ang tutulong sa iyo? Bakit ka mababahala sa iyong buhay? Ang pag-aalala, sabi nga nung isang nag-devotion nung umagang na sulyapan kong pakinggan. Ako naman talaga nakikinig talaga ron. Nanonood pala. Yung pag-aalala natin ay hindi po ito magpapahaba ng buhay, magpapaigsi ng buhay sa iyo. Ang pag-aalala natin, ito po ang malakas makatanda sa atin. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo, baka nag-aalala, kaya matandang-matanda na. Huwag ka mabahala. Yan yung lakas galing sa Diyos. Siya ang pag-asa natin. Siya ang kasama natin. Amen. Kaya pinapakita lang dito na yung ating nalapitan, yung ating naging lakas, naging kanlungan, hindi tayo nabigo sa Kanya. Kaya purihin ang Panginoon. At alam ko po, tayo ay tinulungan ng Diyos. Kaya ngayong umagang ito, umawi tayo sa Panginoon. Awitan natin siya at naniniwala po, i-comfort ka niya. Kung ano man yung mga needs mo sa iyong buhay, pwede bang hindi katulungan ng Diyos? Anakan niya. Yung nasa dilim nga, pinapaulanan pa rin ng Diyos. Di lalo yung mga nasa liwanag. Kaya dapat wala po tayong ikabahala sa ating buhay. Sige po, tumayo po kayo at nang ating pong patuloy na sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang kailangan natin. Siya yung saklolo, siya yung tutulong, lalo sa panahon po ng kagipitan. Kasi iyan po nais ng Diyos na gawin sa iyo Kahit basahin natin, ulit-ulitin natin ang Biblia, sino ba rito ang pinabayaan ng Diyos? Di ba, minsan nabanggit ko na sa inyo si Pedro. Dahil desire niyang makalapit kay Jesus. Hinayaan naman ng Panginoon na sabi, halika. Nung lumakad na siya, anong nangyari? Dahil nakita niya si Jesus ay lumalakad gusto rin niyang maranasan yun. When nung siya po ay lumalakad na, biglang meron dumating na alon. Ganyan ang ating buhay talaga. Minsan payapa ka pero minsan may dadating. Mabigat na sitwasyon. Pero hindi mo nakikita. Pumukus lang tayo ng tingin sa Panginoon, hindi ka lulubog. Kahit lumubog si Pedro, anong ginawa ng Panginoon? Sinagip pa rin siya. Bakit? Gusto sakluluhan ng Panginoon. Kaya ang ating buhay, hindi tao sasaklolo, ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Sige nga po, purit palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga ng mensahe ng awit, sige plus nga sa screen. Kataas-taas ang Diyos, aawit ako. Kaya kanina yung awitan natin habang inaawitan natin ng Panginoon, tuwan-tuwa siya. Hindi na isuro kung ang boses mo ay hindi maganda, ang mahalaga, naririnig ka ng Panginoon ay kay umaawit. Kasi yun ang kailangan mo Iyon yung magpapalakas sa iyo, yun ang magbibigay ng buhay at sigla sa iyo. Kaya marami mga Kristiyano pupunta sa church, pumunta empty, umuwi empty. Bakit hindi ginawa talaga ang pinapagawa ng Diyos? Kaya kung tayo po pupunta sa church, tayo po ay maghahain ng isang haing buhay banal, kaaya-aya, at karapat-dapat sa Diyos. At yun daw ang karapat-dapat na pagsamba. Ang Diyos ang ating pinupuntahan po rito. At alam ko sa ating pagbibigay ng panahon sa Kanya, mas maraming panahon ang bibigay sa iyo ng Diyos. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, awitan natin ang Panginoon. Sabi nga ng awit, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, aawit ako ng mga papuri sa inyong pangalan. Banal-banal ang Diyos, salamat, tasan at kagalingan.
pag-asa at tagumpay, hindi bumibigo. Sa pangako, katiyak siyang maaasahan. Nawa ang ating Diyos, ang ating Diyos ay kanlungan at kalakasan. Sa Kanya tayo kukuha ng lakas. Sa Kanya tayo manganganlong. At siya ang sasaklolo sa iyo sa panahon ng kagipitan. At walang katulad, kaya ako ay magpupuri, maghandog ng pagsamba. Sige, awitan natin ang Panginoon, ang ating Diyos ay kanlungan. Totoo yun! Sa panahong hindi mo na kaya, lumapit ka sa Panginoon at palalakasin ka niya. Sa panahong maraming pag-atake ang kaaway sa iyo, manganlong ka sa Diyos. At higit sa lahat, pag nasa gipit na kalagayan ka na, ang saklolo ng Diyos ay darating sa iyo. Maghahandog ng pagsamba ang ating Diyos. Walang pagkukulang ang Panginoon. Naranasan ng mga unang ginamit ng Diyos. Hindi sila binigo ng Panginoon. Wala na sila dadaanan. Ano ginawa ng Panginoon? Dahil mahal ng Diyos ang bansang Israel, ginawa sila ng daan. At sila'y tumawid. Binagtas nila ang kalagitnaan ng dagat. Dahil ang Diyos ang kasama nila. Kaya ikaw, huwag kang panghinaan ng loob. Nariyan ang Diyos na laging tumutulong sa iyo. Huwag mo tingnan ang iyong magagawa. Ang tingnan mo ay ang laging ginagawa ng Diyos. Oh, hallelujah. Walang katulad, kaya ako ay magpupuri. Handog pagsamba sa ulit pagkakataon ng ating Diyos. Ipagmalaki mo siya. Ipagmalaki mo ang kalakasan ng Diyos. Ipagmalaki mo ang kanlungan mo. Ipagmalaki mo ang saklolo mo araw-araw. Ating Diyos ay kanlungan, walang katulad. Maghandog ng pagsamba, ako ay magpupuri. Maghandog ng pagsamba sa inyo, O Diyos banal. Sige, purihin natin ang Diyos na napakabuti sa ating lahat. Ngayong umagang ito, hindi ka pinigo ng Panginoon. The best siyang Diyos. Higit sa lahat siyang Diyos. Grabe siyang magbigay ng pagpapalakas sa mga nangihina, sa mga nanlalamig, sa mga nais ng tumalikod. Nariyan ang Diyos na lagi nagpapalakas sa atin. Kailangan mo lang paniwalaan siya. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Lord. Siya ang tunay nating kanlungan. Ang kanlungan, kahit bumangga si Satanas, hindi niya kayang tibagin at pabagsakin ang kanlungan natin, sapagat ang kanlungan natin ay ang Diyos, ang Panginoong Hesus at ang banal na Espiritu. Hallelujah. Ang tulong ng Diyos ay hindi tumitigil, lalo na sa panahong ikaw ay nasa kagipitan. Salamat, Panginoon. Di po kayo nakakalimot sa amin. Oh, thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Kapatid, lalo ka magtiwala sa Diyos. Hindi
Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Iba ang Diyos gumawa. Mula sa wala, kaya niyang magkaroon. Dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Hallelujah. Panginoon, salamat po ngayong umaga. Hindi niyo kami binigo, muli niyo kaming pinalakas. Binigyan ng pag-asa sa buhay. Sa iyong mga anak, ano man yung mga pinagdadaanan nila, sila man ay nalulungkot, dumadating sa kawalan. May sakit. Naniniwala kami, kayo ang katugunan naming lahat. Sige po, palakpak at purihin natin ang Panginoon. Ang katugunan ay dumating na. Kanina pa. Salamat po, O Diyos, sa katugunan ginawa niyo sa amin ngayong umagang ito. Purihin ka, pasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sige po, tayo po ay magkaloob sa Panginoon. Sige po, ituon natin ang ating mga kamay sa kaloob. Panginoon, maraming salamat sa mga kaloob na ito. Patuloy na ito ay magamit, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong mga gawain dito sa lupa, Panginoon. Pagpalain niyo ang mga anak niyo na nagkaloob, anuman ang mga pinagkukunan, mga trabaho man ito, mga source of income nila, patuloy na ingatan nyo ito, Panginoon, at pagpalain nyo po sila. Salamat po, Panginoon. Purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, at tayo po ay tumayo at pangwakas na po tayong panalangin. Purihin po natin ang Panginoon. Purihin kayo, Panginoon. Salamat sa katatapos naming gawain. Napakabuti nyo, Panginoon. Pinagtagumpay nyo kami. Sinamahan nyo kami. Hindi nyo kami pinabayaan. Tapat kayo sa iyong pangako na kayo ay Diyos na hindi nagpapabaya. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa pagsama nyo. Salamat sa iyo, Holy Spirit, na talagang ang pagsama nyo ay iyon ang katagumpayan namin. Salamat po, Panginoon, sa mga mensahe nyo na talagang kayo ang aming saklolo, kayo ang aming kalakasan, kayo, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng lahat-lahat upang kami ay makatayo sa iyong presensya, Panginoon. Salamat ang bawat isa sa amin na nakapakinig, hindi lang namin ito napakinggan, kundi ito, Panginoon, ay aming ipamuhay sa buong 1 linggo muli. At kayo ang Diyos na magbibigay sa amin ng kalakasan at kaunawaan. Salamat po, Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon, pansamantala. Ingatan nyo kami muli kung paano kami nakarating, ganun din sa aming mga tahanan. Iingatan nyo po kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng parangal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tapos na po ang ating gawain. God bless po sa bawat isa. Di magsasawang magbabad sa presensya niya. Wagas niyang pag-ibig ay naranasan ko. Kay buti ng Diyos, Di siya nagbabago. kay buti ng Diyos,
pangako niya'y totoo. Kay buti ng Diyos, Buhay ay inalay, kay buti ng Diyos, tinubos ako. Kay buti ng Diyos, di siya nagbabago. Kay buti ng Diyos, pangako niya'y totoo. Kay buti ng Diyos, buhay ay inalay. Kay buti ng Diyos, tinubos ako. ako'y aawit, ihahayag ang katapatan niya. Ako ay sasayaw at sasamba sa ngalan niya. Di magsasawang magbabad sa presensya niya. Wagas niyang pag-ibig ay naranasan ko. Ang buhay ay napakaganda, punong-puno ng himala, sa piling ng Diyos natin na buhay. Pangarap at ligaya, pamilya at hinaharap, sa Kanya'y pagkatiwala ang lahat.